Mariing pinaglapat ni JD ang kanyang mga labi para hindi siya makapagkomento ng hindi maganda tungkol sa labing couple sa backseat. Kaninang sinundo niya ang mga ito ay nasa front seat pa si Tony. Pagkalipas ng 30 minuto ay panaybaling nito sa likuran para kausapin ang boyfriend nito ay itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng daan at pinalipat ito sa backseat. Kaya ngayon heto siya, nagmukhang driver na mga walang hiya. Binili na niya ang ibang mga troubleshooters na hanapin ang taong nagpasabog sa headquarter at maghanap ng ibang mga koneksyon sa Tanaka clan. He also requested backup kaya ngayon ay sinusundan sila ni Ranger upang masigurong walang ibang sumusunod sa kanila. Malayo ang distansya ng kotse nito sa sasakyan nila upang hindi makahalata sina Tony at Clark. "Are you okay there, JD?" tanong ni Clark. Sinalubong niya ang mga mata nito sa rearview mirror. "I'm fine. We'll get there in another 30 minutes so don't worry. If we don't get there in 30 minutes, that arm of yours will come off your shoulders. Slowly and painfully." Sa loob-loob niya habang nakatingin siya sa braso ni Clark na nakaakbay kay Tony. Si Tony naman ay mukhang nag-e-enjoy sa atensyong ibinibigay rito ng lalaki. Iyon lamang ang tanging pumipigil sa kanya upang hindi upakan si Clark. Lalo siyang nainis dito ng bulungan nito si Tony at nagtawanan ang mga ito. Sa wakas ay narating din nila ang villa. Sinalubong sila ni Marie sa pinto. Magiliw na binati nito si Clark. "I hope you enjoy your stay here. If you need anything, don't hesitate to ask." "Thank you," nakangiting sagot ni Clark. "I'll show you to your room." Napatiimbag ang siya nang mahulis niya si Clark na tumitingin sa pang-upo ni Marie nang tumalikod ang babae. Not that it was bad to ogle at something worth ogling at. Talaga namang maganda ang pang-upo ni Marie. Na-emphasize iyon ng ubod ng iksi na shorts nito. Naiinis lamang siya dahil walang karapatan si Clark na tumitig sa pang-upo ng ibang babae habang naka-HHW holding hands while walking ito kay Tony. Sa gilid na katabi ng nasa kanya inilagay ni Marie si Clark. Halatang disappointed ang lalaki dahil kailangan nitong dumaan sa harap ng pinto niya bago nito marating ang kwarto ni Tony. Kinindatan siya ni Marie. Bagay na ikinangiti niya. Sinadya nito ang room arrangements. "You lovebirds, make yourselves at home," wika ni Marie. Lumapit ito sa kanya at kumapit sa kanyang braso. Naging magkaibigan na rin sila nito dahil sa pagtira nila ni Tony roon. "We have snacks ready in the dining room. Come down when you're ready." Hinila na siya ni Marie pababa ng hagdan. Hindi niya namalayang nagpapabigat pala siya kung hindi ito bumulong. "Hayaan mo sila. Sa palagay mo, mapipigilan mo sila kung talagang gusto nilang Don't even say it." Putol niya sa sasabihin nito. "Do you want me to seduce the poor guy? I saw him ogling my ass, you know," she giggled. "And he's cuter than you." "I'll pretend I didn't hear that." Aniya, humalakhak ito. Bigla niyang naalala ang pinakita ni Aling Maring sa kanya bago siya umalis. "Marie, I have a favor to ask you. This house is cool. In a creepy kind of way, that is." Komento ni Clark. Natawa si Tony. Nasa loob na sila ng silid na ibinigay nito ni Marie. "That's what I told JD, but he insists it has potential." "Potential as one of the world's most haunted places?" Anitong lalong nagpatawa sa kanya. Inilapag nito ang bag nito sa ibabaw ng cabinet at inilabas sa mga personal na gamit nito. "Where are you staying?" "I'm in the room next to JD's. He's in the room next to yours," sabi niya. Umupo siya sa gilid ng kama. Pumasok ito sa banyo upang maglagay ng mga toiletries. "Does your room have a connecting room too?" Tanong nito nang lumabas ito mula sa banyo. "Yes, all the rooms have them." Kahit hindi niya sabihin, malalaman din itong si JD ang nasa kabilang kwarto niya. "And JD is in the other." Nakataas ang isang kilay nito. "Yes." Halatang disgusted ito ngunit hindi nagkomento. Mula sa bag nito ay inilabas nito ang isang malaking kahon ng tsokolate. "I forgot to give this to you yesterday. It was in my other bag." Nakangiting tinanggap niya iyon. "Thank you. Want to open it?"
He looked so expectant she could not say no. Iniangat niya ang cover ng pulang kahon at binuksan ng kulay rosas na papel. Sa loob niyon ay assorted chocolates at ganun din ang mga balot. May nakabalot sa gold foil, silver foil at black foil. Sa gitna ng lahat niyon ay may isang pahabang tsokolating nakabalot sa pulang foil na may nakapalibot na gold. Napatanga siya. Hindi gold ribbon ang nakapalibot sa pulang tsokolate kundi isang diamond ring. Kinuha nito ang singsing, lumuhod ito at saka nagwika. I know it's too soon and you still want to get to know me better. But I want you to have it. Nagmamadaling sabi nito na tila natatakot itong tumanggi siya. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Nagsusumamo ang mga iyon. Will you wear it for me? Iyon ang pinakahihintay niyang mangyari sa buhay niya. Pero sa kung anong kadahilanan, hindi siya makasagot. Nag-aalinlangang ipinatong niya ang kanyang kamay sa nakalahad na kamay nito. Maingat na isinuot nito ang singsing sa kanyang palasingsingan at hinagkan iyon. Her smile said she was the most wonderful woman on earth. She did not deserve it. Hindi niya ito matingnan sa mga mata niya, kaya ang singsing na lamang ang tinitigan niya. Tila bumigat ang kanyang kamay dahil doon. Sinapon nito ang kanyang baba at saka iniangat iyon para magkasalubong ang kanilang mga mata. Alam niyang hahalikan siya nito pero hindi man lang siya na-excite. Hindi bumilis ang pintig ng kanyang puso. Hindi rin niya maramdaman ang tila kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan tuwing hinahawakan siya nito. Kumikid siya at hinayaan niya si Clark na halikan siya. It was nice. He was a good kisser, but even with the skill, compared with that what she had with JD. It was like comparing an atomic bomb with a Watusi. Dahil ayaw niyang amining nahulog na ang kanyang puso kay JD, tinanggap niya si Clark. Ngunit dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at ang lalaking nasa harap niya ng mga sandaling iyon. Napatingin uli siya sa singsing na suot niya. Kuminang iyon na tila pinagtatawanan siya. Hindi niya alam ang gagawin niya. Binuksan ni Marie ang silid ng lolo nito. Sumunod dito si JD. Doble ang laki ng silid ng lolo nito kaysa ibang mga kwarto sa bahay. Sa isang panig ng dingding ay mayroong antigong cabinets na puno ng mga sculptures mula sa iba't ibang lugar. Hindi namin ginalaw ang mga gamit ni Lolo. Mahilig siyang mangolekta ng kung ano-ano. Pinadaan nito ang kamay nito sa miniature cannon used in the early 14th century. May knight in full regalia na nakasakay sa kabayo at may ibang wooden model ships. Ngunit paborito niya ang clipper ship at ang isang pirate ship na itim ang mga layag. May plano ka bang ibenta ang mga ito? Tanong niya. He would have loved to have known her grandfather. May palagay siyang magkakasundo sila. He loved toys and this collection was cooler than what he had at home. Pinag-iisipan ko pa. I don't have the space. Pero baka gusto ni Renz. Hindi pa namin mapag-usapan, sagot ni Marie. Parang bata si Lolo. Mahilig siya sa mga laruan. Ikaw rin ba? Tumango siya. Napatingin siya sa cabinet sa kabilang bahagi ng silid. Naglaglag ang kanyang mga panga nang makita niya ang laman ng cabinet. Puno iyon ng mga Japanese figures. Marami sa mga iyon ay nakasuot ng totoong tela. May Haponesang nakasuot ng kimono na may dalang pamaypay. Katabi nito ang isang samurai warrior na naka-full armor. Pagkatapos niya isa-isang tingnan ang mga makukulay na figures, saka lamang niya napagtuunan ng pansin ng wooden sculpture na halos katulad ng ipinakita sa kanya ni Aling Maring. Doble ang laki niyon at mas detalyado ang pagkakagawa. Nahigit nito ni ang kanyang hininga nang marinig niya ang katok sa pinto ng banyo ngunit hindi siya nag-alinlangang sumagot. Pasok. Pumasok si JD at tumayo sa gilid ng kanyang kama. Nung isang gabi lamang ba sila naroon sa kwartong iyon? Pakiramdam niya ay napakatagal na niyon at nais niyang yakapin ito. Lalo na dahil sa ginawa nito para sa kanya ng nagdaang gabi. Nagtungo ito sa Pepes para masigurong maayos ang kalagayan nila. Blanko ang mukha nito ngunit alam niyang may nais sabihin ito. Kinabahan siya dahil alam niya kung tungkol saan iyon. What the hell are you thinking? Biglang sumbat nito. 2 araw pa lang siya rito. Nang mag-propose, tinanggap mo na agad? Matagal na kaming magnobyo. Sa internet pa lang, katwiran niya.
Sa internet? Hindi totoong relasyon iyon. Sana ay naglaan ka pa ng panahon upang magkakilala kayo ng dalawa ng lubusan. Salubong ang mga kilay nito at nakapamayawang pa. Umupo siya sa gilid ng kama. Panahon? Gaano katagal pang panahon ang hihintayin ko bago ko siya sagutin? Galit na tanong niya. Mahigit 1 linggo lamang siya rito, pagkatapos noon babalik na siya sa Pakistan. Ilang taon na naman ang hihintayin ko. Kahit na 2 araw pa lamang siya rito, napakaiksing panahon nun, katwiran nito. Pinilit niyang maging mahinahon. Nauunawaan niya ito at alam niyang nais lamang nito ng kabutihan niya. Iyon din ang isang frustration niya. Pero ayaw niyang ituring siya nito na para siyang isang walang muwang na bata. She wanted him to treat her like a woman who could think and make decision for herself. Wala na akong panahon, JD. Kung palalagpasin ko pa siya, baka wala na akong pag-asang makahanap ng lalaking tatanggapin ako at ang sakit ko. Napatanga ito sa kanya. Hindi ako kasing lusog ni Ice. 30 anyos pa lang ako pero kung minsan pakiramdam ko, 70 anyos na ako. Lalo na kapag umaatake ang sakit ko. Huminga siya ng malalim. Bumigat ng kanyang dibdib hindi lamang dahil sa sitwasyon, kundi dahil din sa ekspresyon ng mukha nito. He looked like he was in pain. Tony, ayoko mang isipin pero tinanggap ko na sa sarili kong baka hindi na ako magkaroon ng senior citizen card. Kaya kung ano ang chance ko ngayon na lumigaya, sasamantalahin ko na. Mahal mo ba siya? Tanong nito. Hindi siya nakasagot kaya idinaan niya sa biro. Ikaw ba yan, JD? Pero hindi nito sinakyan ang biro niya. Nanatiling seryoso ang mukha nito. Huwag mong ibahin ang usapan. Kung hindi mo ako masagot, hindi mo siya mahal. Madali siyang mahalin, tugon niya. Nasisiguro niyang matututunan niyang mahalin si Clark bagaman natitiyak niyang hindi iyon magiging kasintindi ng nararamdaman niya para sa lalaking kaharap niya. Sayang dahil wala itong balak mag-asawa. Ayaw nitong matali sa responsibilidad. Hindi na ba magbabago ang isip mo? Tanong nito. Tila gusto nitong pigilan siya ngunit alam niyang hindi ito kokontrahin ang mga sinabi niya dahil wala itong maipapangako sa kanya. Ikaw lang ang makakapagbago ng isip ko, sa loob-loob niya. Ngunit hindi niya isinatinig iyon. Hindi niya alam kung gaano sila katagal na hindi nagsasalita. Sa pakiwari niya ay may nakadagang napakalaking bato sa kanyang puso. Nang tumayo ito at tinungo ang pinto. Nang maninig niya ang click ng lock ay tila ikinandado rin ang kanyang puso. Ang may hawak kasi ng susi na makapagbubukas niyon ay ang taong kalalabas lamang ng pinto. Balisa si Tony. 11:00 na ng gabi ngunit wala pa si JD. Alam niyang matanda na ito ngunit hindi niya mapigilang mag-alala. Nahihiya naman siyang magtanong kay Ice. Nang hindi na siya makatiis ay nagpadala siya ng text message. Dito para turuin kung alam nito kung nasaan si JD. Ngunit hindi raw nito nakita ang binata. Nag-text daw rito si JD kanina pero nang sinabi raw nitong nasa San Rafael ito ay hindi na ito nag-reply. 1:00 ng madaling araw nang makarinig siya ng ugong ng sasakyan sa labas. Maingat na pumanaog siya ng hagdan upang pagbuksan ng pinto ang bagong dating. Kapag si JD iyon ay sisitahin niya ito. Ang binata nga na pagbuksan niya ng pinto. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Tumaas ang kilay nito. Sandali, hindi ko natatanda ang nag-asawa ako. Natabunan ng galit ang hiya niya. Mabuti sana kung bahay mo ito, Juan Diego, ni hindi ka man lang nagpasabi kung saan ka pupunta o kung anong oras ka babalik. Nilapitan siya nito. Nainis siya sa kanyang sarili dahil kahit galit siya ay bumilis pa rin ang pulso niya. Ngunit nagsalubong ang mga kilay niya nang mapuna niyang susuray-suray ito. Lasing ka ba? What do you think? He smiled that slow sexy smile that made her knees weak. Kasalanan mo to eh. Paninisi nito sa kanya. Kasalanan ko? Bakit? Shit, gumagalaw ang sahig.
sabi nito sa halip na sagutin ang tanong niya. Humawak ito sa silya kasabay ng pagsapon nito sa ulo nito. Napailing siya. He never got drunk. Kahit isang kahayatan ng Red Horse ang banata nito ay hindi nalalasing ito. Tumingin ito sa kanya. Ano nga uli ang tanong mo? Ewan ko sa'yo. Naalala ko na, alam mo bang sabi nila duwag daw ako? Langya, upakan ko sila at nang makita nila kung sino ang duwag. Umupo ito sa sofa at inuuna ng ulo sa headrest niyon. Pwede ba? Huwag kang galaw ng galaw. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang sarili sa pagtawa. Sinong uupakan mo? Sina Al Fox at Brandon. Mga gago sila eh. Ano bang klaseng kaibigan ng mga kaibigan mo at hinayaan ka magmaneho ng lasing? Si Alf ang nagmaneho. Nasaan na siya? Kay Ina. Sagot nito na lalong nagpalito sa kanya. Huwag mo nang hanapin, nandito naman ako eh. Ang mabuti pa matulog ka na. Bukas na tayo mag-usap. Napangiwi siya nang mapatingin siya rito. Noong naglalasing-lasingan ito ay nagawa niyang alalayan ito. Pero ngayong totoong lasing ito, kaya mo bang tumayo? Sure. Humawak ito sa armrest at itinukod ang isang braso sa sandalan at nagtangkang tumayo. Ngunit muling napaupo ito. Ngumiti ito. Umiikot kasi ang paligid. Kaya mo ba talaga? Oo naman. Inalalayan niya ito sa pagtayo. Inakbayan siya nito ngunit dumoble yata ang bigat nito dahil lasing ito. Parang nakainom silang dalawa nang maglakad sila. Sinubsob nito ang mukha nito sa kanyang buhok. Ang bait talaga ng labs ko. Muntik na niyang mabitawan ito dahil sa pagkagulat. Huwag mo akong malabs-labs at bibitawan kita. Banta niya. Taray, komento nito. Kahit naaamoy niya ang beer sa hininga nito, lumalabas pa rin ang mabining amoy ng cologne nito plus the unique male scent that made all females drool. Lalong bumilis ang pulse rate niya dahil sa kombinasyon niyon at ang init ng katawan nito. Sa awa ng Diyos ay narating nila ang hagdan. Humawa ka sa railing at baka mahulog tayo. Huwag ka rin papigat at iiwan kita rito. Iiwan mo nga ako? Sasama ka sa gagong yun? Sumala ang paan nito. Mabuti lamang at nakahawak ito ng mabuti sa railing. Bisit na hagdan, sabi nito. Natawa siya. Kasalanan pa ng hagdan yun? Oo, sagot nito at natahimik. Matanong nga kita, ano ba talaga ang nakita mo sa lalaking yun? Minabuti niyang huwag sagutin ang tanong nito at baka makarry away siya at kung ano pa ang masabi niya. Hinihingal na siya nang marating nila ang silid nito. Walang ano-ano ay biglang pumihit ito at hinarap siya. Kinabig siya nito papalapit dito. Kapag kuwan ay tinitigan siya nito ng mataman sa mga mata. Huwag siya ang pipiliin mo. Akin ka na lang. Nalaglag ang mga panga niya. JD, ano ka ba? Dahil natatakot siyang may lumabas sa mga silid at madatnan sila roon. Pinapasok niya ito at isinara ang pinto. Kinandado nito ang pinto kapag kuwan ay kinabig uli siya. Bakit ba ayaw mo sa akin? Alam mo bang minsan lang ako nagkagusto sa babae? Dinot-dot nito ang tungki ng kanyang ilong. Gusto kita. Napalunok siya. Kung gusto niya, kaya niyang kumawala rito ngunit ayaw ng kanyang katawan. She was almost pressed against him and she could almost feel him against her. Bakit gusto mo ako? Waring nag-isip ito. Kapag kuwan ay napakunot noo. Can't think. My mind isn't working. Napasinghap siya nang higitin siya nito palapit hanggang maglapat ang kanilang mga katawan. She felt him grow hard against her. Ngumitiit ko. That is one reason. Walang hiya ka talaga? Nagiinit ang mga pisnging sabi niya. Tinangka niyang kumala sa yakap nito ngunit sa halip na bitawan ay yumuko ito at maingat na hinalikan siya hanggang sa nalambot ang kanyang mga tuhod. That's another. Bulong nito. Saka idinaitin nito ang noo sa kanyang noo. It makes me feel something here. Ipinatong nito ang kanyang kamay sa tapat ng dibdib nito. She could feel the steady beat, forceful beating of his heart.
Pakiramdam niya ay nalusaw ang kanyang puso. Hinubad nito ang salamin nito at hinalikan uli siya sa mga labi. She could feel his erection pulsing against her and her body reacted to it. But in contrast to the blatant statement of his body was making, his kiss was slow and tender. Scary thing that? His voice was hoarse. Anong scary? Tanong niya. You. Bahagyang umiti ito. Hindi niya alam kung inaantok o nalulungkot ito. I have to let go. Duwag daw ako pero hindi lang nila ako maintindihan. He gave her one soft kiss on the lips and let go. She could feel the gaping void creep inside her chest. Anong hindi nila maintindihan? He swayed into the room and plopped onto the bed, legs hanging off the edge. Pumikit ito. Ang akala niya ay nakatulog na ito ngunit muling nagsalita ito. I can't lose my freedom. Lalong bumigat ang kanyang dibdib dahil alam niyang mas pipiliin ito na pakawalan siya kaysa ipagpalit ang kalayaang iyon. She was too much baggage to deal with. Nasisiguro niyang hindi nito maaalala ang mga pinagsasabi nito sa umaga. Kung maalala man ito, malamang na hindi lahat. Mabuti na nga siguro ang ganoon. Mas naging determinado rin siyang magpakasal kay Clark. Maingat na inalis niya sa mga kamay nito ang salamin nito. Umakma siyang tatayo ngunit nahagip nito ang galang-galangan niya. JD, don't go. He could hardly focus and he looked like he was about to pass out. Please. Nagsusumamo ang mga mata nito. His hand flexed and gently tugged at her wrist. Ni hindi ngayon matatawag na hila ngunit tila may sariling isip ang kanyang katawan. Umupo siya sa gilid ng kama nito. His lips curved in that sexy smile she couldn't seem to resist. Binitawan nito ang kanyang kamay at saka sinimulang hubarin ang t-shirt nito. Init. Reklamo nito at inihagas ang t-shirt sa sahig. Nang dumapo ang mga kamay nito sa shorts nito ay napalunok siya. Dagling tumayo siya para paandarin ang electric fan sa paanan ng kama. Nang muli siyang tumingin dito ay naka-boxer shorts na lamang ito. Kahit sa dilim ay naaaninag niya ang katawan nito. Nakahiga na ito sa kama. Ang isang kamay nito ay nakapatong sa tiyan nitong mas impis pa kaysa sa kanyang tiyan, habang ang isa pang kamay nito ay nakapatong sa kama. It was her chance to walk away. She was within reaching distance. But instead of walking away, she stared dazed at the amazing blend of muscle, sinew and skin. Her hands itched to touch and feel every single inch of him. But it wasn't just that which compelled her. She knew there was a big heart underneath all that beautiful exterior. He lifted his hand on the bed and held it out to her. Maalala man nito o hindi ang mga maaaring mangyari ng gabing iyon, alam niyang siya ang hindi kailanman makakalimot. It was her choice. Naupo uli siya sa gilid ng kama. Hinila siya nito pahiga at nagpahila naman siya. Pinaunan siya nito sa braso nito at patagilid siyang pinaharap sa dibdib nito bago niyakap. She was enveloped in his arms, his scent, his warmth. For the first time in her life, she felt contented, safe, and secure. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa dibdib nito habang ang isang braso niya ay nakapatong sa tagiliran nito. Naramdaman niya ang mga labi nito sa kanyang noo. She could feel all the tension leave her with just that one kiss. Mine, bulong nito. She felt goosebumps all over upon hearing him say that one word. Tumingin siya rito at nakita na niyang iginupo na ito ng antok. Kahit tulog ay nakapulupot pa rin ang mga braso nito na animo walang balak ito na pakawalan siya. She buried her face against his chest and sighed as she listened to his even breathing and the steady beat of his heart. It was ironic that he could say mine without having the intention of claiming her. And even more so that she could not say the same to him even with knowing her heart was indeed his and only his forever. Nagising si JD na may kayakap na babae. May dinala ba siyang babae ng nagdaang gabi? Hindi niya maalala. It seemed like he was slipping in and out of his rational brain.
Instinct took over as his hand traveled down her back. Bakit naka-t-shirt pa ito? Ipinasok niya ang kanyang kamay sa laylayan ng t-shirt nito. Napangiti siya nang lumapat ang kanyang kamay sa balat nito. She was smooth, soft and warm. JD? Tony? Bulong niya. The zing went straight down to his groin. Kahit sa panaginip, hindi maalis-alis ito sa isip niya. He could see her everywhere these days. In his car, in his dreams, hell, he could even see her face on his cereal bowl. Naramdaman niya ang mabining pagdampi ng kamay sa kanyang mukha. Nakikita niya si Tony sa isip niya. Hinubad niya ang t-shirt na sumasagabal sa kanyang mga kamay at ibinato iyon sa kung saan. His hands went to her small but firm breast. He found her lips in the darkness and swallowed her gaps as he gently teased her nipples with his thumbs. Perfect. His lips moved down to her jawline. He loved her scent combined with the mild floral one that assaulted his senses. Her back arched when his hand moved behind her and he closed his hungry mouth on her nipple. His mind was clouded but his senses were on overdrive. Her little gaps and moans made him ache and his need mounted. His other hand moved to her navel to the soft curls below. She groaned his name. JD. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Tony. Nakatagilid ang ulo nito sa unan at naka-expose ang magandang leeg nito. He could not resist kissing her there. Marahang pinaghiwalay niya ang mga binti nito at unting hinagod ang kanyang mga kamay ang daan patungo sa pagitan ng mga hita nito. Napasinghap ito at napakapit sa balikat niya. Trust me, bulong niya rito. His hand reached her cotton panties. Napaungol siya nang maramdaman niya ang mamasamasang init doon. He palmed her, then slipped his hand in. Her back arched as her body surrendered with a rush of liquid heat. Isinubsob niya ang kanyang mga mukha sa gilid ng leeg nito at hinagkan ito roon upang mapigilan ang sarili niyang magmadali. She was so wet and ready for him, but he wanted this to last. He wanted it to be good for her. He rubbed that little knob of pleasure gently and was rewarded with a gasp. Her hips undulating, inviting him, driving him crazy. Kung panaginip iyon, ayaw na niyang magising. Nagising si Tony sa mga halik sa gilid ng kanyang leeg. Kahit alam niyang dapat niyang pigilan si JD hindi niya magawa. Dinadaya lamang niya ang kanyang sarili kung sasabihin niyang hindi niya gusto ang ginagawa nito. She wanted it. She wanted him too much. And if that made her a bad person, so be it. Halos hindi na siya makahinga na magsimulang maglakbay ang mga kamay nito. Sinalakay siya ng kaba. Paano kung hindi niya magustuhan ito? She had always been too thin to be sexy. She didn't have breast or even a good size butt. Nang marating ng mga kamay nito ang maliliit na kanyang dibdib, gusto niyang malusaw sa hiya. But he caressed them lovingly and uttered one word. Perfect. All her feels fled. Hinayaan niya itong hagurin ng kanyang katawan hanggang sa kapwa sila naghahabol ng hininga. Now he was rubbing her wetness in crazy little circles that made her lightheaded with pleasure. When he slipped one finger inside her, all she could do was gasp and whimper. He growled low in his throat. I want to kiss you here. Napaungol siya at iniangat niya ang kanyang katawan upang salubungin ang naglalarong kamay nito. She was so close but she knew he was trying to prolong her torment. Gusto mo bang halikan kita? He removed his finger inside her and gently rubbed her clitoris. Dito? She gasped. JD, gusto mo ba ng signed invitation? He chuckled and moved downwards between her thighs, then he tugged her panties down. Oh God, when did I turn into such a... She cried and arched as his tongue swept against her wet heat. She grabbed the sheets. She needed to hold on to something as he held her in place with his hands on her thighs. She leveled herself on her elbows, needing to see him even through the haze, knowing that he was doing that to her, for her unbelievable as it was. He looked up and met her eyes.
It was a wonder she didn't catch fire with that look as she gasped for breath. When he lowered his head again, he pushed 2 fingers inside her and licked. Her world exploded in shimmering waves of pleasure. JD could not get enough of Tony. She tasted so good. He ground his crotch on the mattress, wanting so much to be inside her, but needing her to come for him. When he felt her climax, he couldn't stop licking. When his shudders died down, he pushed himself up and licked his way to her belly and her breast. She looked so satisfied. She smiled as she reached for him. Hindi pa siya naging ganoong katigas sa buong buhay niya. At kung hindi niya maibabaon ang naninigas na bagay na iyon kay Tony, sa loob ng 5 segundo, mawawala siya sa kanyang sarili. So he rubbed the tip of his erection against her wetness and groaned. She was so tight. He needed to take it slow. Slow? He growled. He was dying. He pushed the head in and she lifted her hips in response. Unti-unti iyon kaya parang mauubusan siya ng hininga. When he was fully inside her, he paused to savor her warmth and look into her eyes. Tony. Napakarami niyang gustong sabihin dito ngunit walang pumasok sa kanyang isip na punong-puno ng pagnanasa. Right now, all he wanted was to give her pleasure. So he did. Sino ba ang walang hiyang nagfa-fire drill ngayong umaga? International convention pa yata dahil iba't ibang lengguwahe ang naririnig niya. Umungol siya at tinakpan ng una ng kanyang mukha. Shit! Lalo siyang napangiwi ng madagdagan iyon ng kumakantang boses ni Kon, ang staff lion sa Japanese anime na Bleach. Mabilis na inabot niya ang kanyang cellphone para sagutin ang tumatawag. Bakit? Angil niya na nasa kabilang linya. Ang ganda ng gising natin ah. Umaga ka nang umuwi no? 10:30 na ay naghihili ka pa. Mahiya ka naman sa balat mo oy. Tudyo sa kanya ni Ice. Naningkit ang kanyang mga mata nang sipatin niya ang kanyang relo. Shit. Very colorful ang vocabulary natin ngayon ah. Mabuti naman at nakarating ka pa sa kama mo. Gumagapang ka na raw kagabi paghatid na Elpidio. He vaguely remembered being pushed through the door and finding Tony. Shit. Unti-unting bumalik sa alala niya ang mga nangyari ng nagdaang gabi. O ang naisip niyang mga nangyari. Could it have been just a dream? Iniangat niya ang kumot sa nakabalabal sa kanya at napangisi. Hell. Nakatulog ka ba uli? Untag ni Ice. Dumapa siya sa kama at inamoy ang unang katabi ng nasa kanya. I had the most amazing dream last night, my friend. Kung mamasa-masa at may kasama kang aso, huwag mo nang ikwento. Humalakhak ito at kahit parang tinatambol ang ulo niya ay natawa rin siya. Napatawag ka? Tanong niya. Ginigising lang kita. Tumawa uli ito. Biro lang. Alam naman natin kung sino ang nagpasabog sa HQ. Si Han Ibiki. Dumating siya rito sa Pilipinas ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Ayon sa flight records, dumiretso siya sa Bacolod ng sumunod na araw. Swerte lang yata at naabutan ka niya rito sa HQ. Kung hindi ka umuwi, malamang na hindi niya malalaman kung nasaan ka. Alam ba niya kung nasaan ako? Hindi pa. Kaya safe kayo riyan. Pero mag-ingat pa rin kayo para makasiguro. Bili nito. O siya at pumupo si Diego. Torni Ivo na maghugas ng puwet ngayon. Good luck sa kanya, natatawang sabi niya. Hindi niya alam kung good o bad news iyon, ngunit mas mabuti nang may update kaysa wala. At mabuti naman at hindi pa sila natutunton sa San Salvador. Nang matapos ang tawag ay tumayo siya at nagtungo sa banyo. Sinipat ang kanyang refleksyon sa salamin doon. He looked like a hell. A vision of Tony arching her back against him as she came flash in his mind. Napasulyap siya sa connecting door. Umangat ang kanyang kamay upang abutin ang doorknob, ngunit nag-aalinlangan siya. He hadn't really thought this through. Sa totoo lang, lalo lamang sasakit ang kanyang ulo kapag nag-isip pa siya. He might as well take it as it came and went with the flow. Naligo siya, nagsipilyo, nagbihis at bumaba na. He wanted to see Tony and kiss her good morning. Napatda siya sa pinto ng kusina nang makita niya ang eksenang tumambad sa kanya.
Magkatabing nakasandal sa mesa sina Tony at Clark. Nakaakbay si Clark dito. Hey! Bati sa kanya ng lalaki at ngumiti ito. A play today, aren't we? Yeah, I wore myself out last night. Tumingin siya kay Tony na agad na namula ang mga pisngi. Pupunta kami ni Clark sa Bacolod. Hinintay ka naming magising para makapagpaalam. Kung hindi, dahil sa namumulang mga pisngi nito, wala siyang nakikitang indikasyon na may naganap na kakaiba sa pagitan nila. Panic shot bullseye in his gut? Bakit? We want to spend some time together. Sagot nito. By ourselves. Dugtong ni Clark na nakatingin ng tuwid sa kanya na tila hinahamon siyang kontrahin ito. We have been imposed on everybody's good graces long enough and I wanted to spend time with Tony before I go back to Pakistan on Saturday. May namuong pagtutol sa kanyang dibdib ngunit pinanatili niyang blanko ang kanyang mukha. I see. Don't worry, I'll take care of her. We'll call you up soon as we reach the city. Sabi ni Clark. Isinuksok niya ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang cargo shorts upang hindi niya masakal ito. Who's driving? Biglang pumasok si Renz sa kusina. Ready na ba kayo, boys and girls? Tanong nito. There's a ride, wika ni Clark. Binalingan nito si Tony. Let's go. Tumango si Tony. Bago lumabas si Clark ay binulungan niya ito. If you hurt her, I'll make sure you have a slow and very painful death. I won't, sagot nito. I want to talk to you, Tony. Sabi niya. Napabuntong hininga si Tony. Palabas na sila ni Clark. Ang akala niya ay absuelto na sila ngunit nagpahabol pa si JD. Inaasahan niyang magagalit ito nang magpaalam sila at kukomprontahin siya. But it seems she had underestimated him again. The guy really was an enigma. Go ahead, I'll be right there, sabi niya kay Clark. Tumango ito at saka iniwan sila. Hihimatayin yata siya sa nervyos. Kahit nakatingin lamang siya kay JD, ay naalala niya ang nangyari sa kanila. Nasaan ba si Aling Maring kung kailangan ito? Paanong naiwan silang dalawa ni JD sa kusina? Itutuloy mo pa rin ang pagpapakasal sa kanya sa kabila ng nangyari sa atin? Tanong nito. Kailangan ba ngayon tayo mag-usap? Kinakabahang tanong niya. Bukod sa alam niyang maaaring may makarinig sa pinag-uusapan nila, ayaw niyang makipagdiskusyon dito dahil hindi pa siya handa. Oo, sagot nito. Pagkatapos ng nangyari, bigla ka na lang aalis ng walang paliwanag? Ni hindi mo man lang ako bibigyan ng pagkakataon para ano? Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay para pigilan ang kanyang sarili na itulak ito. Ano bang gusto mo? Ikaw? Ako? Tumawa siya ng pagak. Ang sabi mo kagabi, hindi mo kayang ikompormiso ang kalayaan mo kaya natatakot ka sa akin. Kumunot ang noo nito. Ano ba ang mga pinagsasabi ko kagabi? Sabihin na lang nating daig mo pa ang nag-double dose ng truth serum. Crap, he muttered. He looked like he had just been bonked on the head with a rubber mallet. Mas mabuti pa sigurong ibaon na lang natin sa limot ang nangyari. Hayaan mo na lang ako. Mas mabuti na rin hindi na tayo magkita. Now that's stupid. Protesta nito. Is it? Pagkatanong pa lamang niya, alam niyang alam na nito ang sagot. Hindi sila pwedeng patuloy na magkita. Magkakaroon lamang ng mga komplikasyon. Baka magkasamaan pa sila ng loob. Ngunit maisip pa lamang niya iyon ay tila may malaking puwang na sa kanyang dibdib. So, hanggang dito na lang tayo? Salubong ang mga kilay nito. Hindi mo man lang ako bibigyan ng pagkakataong ma-overcome ang takot ko sa commitment? Kung hihintayin kita, baka malagutan na ako ng hininga, hindi ka pa nakakapagdesisyon. Sige na, hinihintay na nila ako. Tumalikod na siya. Naglalakad ni siya palayo nang tawagin uli siya nito. Huwag kang magpakasal sa kanya, Tony. Hindi na niya nilingon ito dahil alam niyang kapag ginawa niya iyon, ay hindi na niya magagawang umalis pa. Are you okay? Sinalubong ni Tony ang mga mata ni Clark. Nakita niya ang pag-aalala roon at inatake siya ng guilt. I'm fine. Are you sure? You weren't quite yourself after we left. Hinawakan nito ang kanyang kamay. If there's anything bothering you, you can tell me.
Nasa loob na sila ng suit nito. Hindi sila gaanong nakapag-usap habang nasa daan dahil nakisakay lamang sila kay Renz. Napabuntong hininga siya. I can't marry you. I'm sorry. Napatanga ito sa kanya. Kapag kuwan ay binitawan nito ang kanyang kamay at umatras. Mukhang noon pa lamang tumimo sa isip nito ang sinabi niya. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas bago ito muling nagsalita. Why? She swallowed. Tumingin siya rito. Hinihintay nito ang paliwanag niya. She knew he was trying to be as patient and as understanding as possible, and for that alone, she knew she needed to explain. She owed him that much. Huminga siya ng malalim at sumandal sa closet na malapit sa kinatatayuan niya dahil lang hihina ang kanyang mga tuhod. I'm in love with someone else, and even if I know we're never going to be together, it would not be fair to marry you and not be able to give you all I can give. I'm sorry. Pinaupo siya nito sa gilid ng kama. Kapag kuwan ay humila ito ng silya at umupo sa harap niya. I'm a very patient man. I know. And she cursed herself for falling in love with JD, who would rather climb mountains, jump off cliffs, and run after criminals than give what they had. If there was any chance to grow. If I could just give you all that I feel for him, I would. But no matter how much I try, I just can't. You love him that much? Tumango siya. Sandaling natahimik ito. Kapag kuwan ay pumalatak ito. Damn guy won after all. Napatingin siya rito. What do you mean? Nothing. I'm just was thinking. Now that I like feeling this way, wika pa niya. Why not? If we're talking about the same guy, it's obvious he cares for you. He was ready to rip my hand off when he found out I proposed and you accepted. Tatawa-tawang sabi nito. Napangiti siya ngunit may namamahay na lungkot sa kanyang dibdib. He loves his freedom too much. I'm a burden. I know that even if he doesn't say it out loud. Umasim ang mukha nito. Stupid idiot. Natawa siya. Sinalubong niya ang mga mata nito. Thank you for not making this hard for me. Tinanguan siya nito. I'll make sure to close the door first before I wallow in self-pity. Natawa uli siya. Hinawakan niya ang kamay nito at masuyong pinisil iyon. You're a good man, Clark. Ikinulong nito ang kanyang mga kamay sa mga kamay nito. I'm just happy we finally met. I hope we can still be friends. Ngumiti siya. Of course. Good. Ngumiti rin ito at pinisil ang kanyang mga kamay bago tuluyang pinakawalan. That means dinner is still on tonight with a slight change in plans. Bring Alex and her kids and your mom. Would that be okay? Are you sure? Paniniyak niya. Of course, I'm sure. Doctors can't go prescribing medication when they are not sure. You know. Pabirong sabi nito. Napatingin siya sa singsing sa daliri niya. Tahimik na hinubad niya iyon. Kinuha niya ang kamay ni Clark at inilagay ang singsing sa palad nito. She closed his hand into a fist. Give that to the woman who deserves you. Someone who loves you with her whole heart. Don't settle for anything less. Tumango ito at saka gumanti. I still have 3 days of vacation time left, Tony. You promised to show me around. I'd be disappointed if you didn't live up to that end of that bargain. Tumango siya. Okay, as long as I get free meals off you. He grinned. No problem. Itinulak ni JD ng tinidor ang nilagang saging sa plato niya at pinagulong-gulong iyon sa asukal. Diego, wag mong paglaruan ng pagkain mo. Napatingala siya kay Aling Maring. Sorry po. Hinati niya ang saging at inimagine na leeg yun ni Clark. Tinuhog-tuhog niya iyon ng tinidor bago itinapat sa kanyang mukha at tinitigan ng masama.
Nakikinita-kinita niya ang nakangising mukha nito sa kanya at nagsasabing, "Loser." Biglang ganti, isinubo niya ang saging at nginuya ng nginuya. "Iyan ang bagay sa'yo." Sa loob-loob nito. Mula pa nang umalis si Tony ay tila nawala ng lasa ang lahat ng pagkain. He had never had a gaping void in his chest and he didn't know how to deal with it. Ginugol niya ang panahon niya sa paghahanap ng koneksyon sa Nara at sa palaisipan sa mapa. He had so much free time, he even hacked into several bank accounts to freeze Han Ibike's credit cards. Tingnan lang niya ang mangyayari kapag nag-swipe ito sa hotel at block ang card nito. Siniguro niyang may nakatrail na troubleshooter kay Tony. Para sa kaligtasan nito kaya alam niya kung nasaan ito at si Clark. He had come to hate the everyday reports. Hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataong balikan ng samurai warrior dahil 2 gabi nang natutulog si Ren sa bahay. Nag-iimbentaryo ito ng mga gamit doon at inililista ang mga ipinagbibili at hindi. Hindi pa nakakapagdesisyon ito at si Marie kung ibebenta ang koleksyon ng lolo ng mga ito o hindi. He wanted a wood carving and wished Marie would let him know soon or he would have to sneak in there tonight. Nang makaakyat siya sa kanyang silid ay napatingin siya sa mapa at sa mesang puno ng mga calculations. Nang nagdaang gabi ay pinilit niyang iplat sa ginawa niyang landscape ang bahay at ang kinaroroonan ng mga punong Nara upang makalimutan ang sakit sa kanyang dibdib. Dinaig pa niya ang mga artista. He was in a fucking love triangle. Sinulya pa niya ang printout na ginawa niya at napamulagat. Triangle? Triangle ang pagkakapwesto ng 3 puno ng Nara. Ang isang point ng triangle ay ang anggulong nakaturo sa pinakamataas na puno ng Nara na nasa labasan ng taniman. May palagay siyang kapag nasa tamang oras, nakaanggel ang anino ng puno kung saan nakabaon ang mapa. The one that stood tall facing the fading sky. Fading sky, the unusual sunset was after 5 in the afternoon. Naisip niya si Tony. Gusto niyang malaman nito ang tsorya niya. Kumirot uli ang kanyang dibdib sa pagkaalala sa dalaga. Hinagod niya ang kanyang dibdib para maalis ang pananakit doon. Ano ba ang dapat niyang unahin? Ang mapa o si Tony? The map can wait. But he felt couldn't. Hinintay ni JD na makalabas si Tony mula sa hotel at umalis bago siya bumaba ng sasakyan. Kotse ni Brandon ang gamit niya dahil ayaw niyang mapunan ni Tony ang RAV4 niya o ang pick-up ni Ranger na palagi niyang gamit. Lalong ayaw niyang gamitin ang F-150 dahil kapuna-puna iyon. Dumiretso siya sa suite ni Clark sa 3rd floor at kumatok sa pinto. Sumilip ito sa peephole bago siya pinagbuksan ng pinto. Nakapagpalit na ito ng t-shirt at nakatsinelas na. He looked impeccable as usual. "What do you want, Carter?" Tanong nito. Nakaharang ito sa pinto. "I want to talk," sagot niya. "If you don't want to me in there, we can talk outside." "What is there to talk about? We have settled everything before I came here. I come over and you help me get funding for my project. That's done. Now you need to live up to your end of the bargain," sabi nito. "Done," sabi niya. As agreed. Clark's lips flattened. "Like you gave me much of a choice?" It was either to agree or to suffer broken bones in 3 different places. Kung hindi lamang siya naiinis, malamang na natawa siya. Clark had a sense of humor and he stood up for himself when needed. That and the fact that you needed money for your project. "What else do you want from me? I did what you wanted." "You also did something else. You proposed to her." Nagtiim ang mga bagang niya. "Why the hell did you propose to her when you wouldn't even come here if I hadn't dangled the little carrot in front of your nose?" "Go away, Carter." Tinangkang isara nito ang pinto ngunit mabilis na naisangga niya ang isang braso at paa bago iyon tuluyan nagsara. "I'm not done, Doctor." Bumuntong hininga ito. "Get in and be done with it. You're giving me a headache."
Hinagod ni Tony ang kanyang dibdib upang maibsan ang paninikip niyon. Nagmamaneho na siya para ihatid si Alex nang masulyapan niya ang plastic bag na naglalaman ng mga pinamili ni Clark sa supermarket. Nang doon ang toothbrush nito dahil naiwan nito ang dala nitong toothbrush sa villa. Nag-U-turn siya at nagpaiwan sa hotel upang maiakyat ang mga groceries. Ang mami na lamang niya ang naghatid kay na Alex. Babalikan na lamang siya nito roon. Nanghihina ang mga tuhod na napasandal siya sa dingding sa kanto ng pasilyo patungo sa suit ni Clark. Para siyang hihimatayin dahil sa tindi ng paninikip ng kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwalang nagawa ni JD na suhulan si Clark. Ayaw niyang isipit kung bakit nito ginawa iyon dahil may palagay siyang nabubisit ito sa kahihintay niya sa lalaking wala pala talagang balak makipagkita sa kanya. Bakit nag-propose sa kanya si Clark? Napaka-hopeless na ba ng kaso niya at kailangan pang suhulan ito para mag-propose sa kanya? Hindi siya makapag-isip. Tila nilalamon ng paninikip ng dibdib niya ang kanyang utak. Tinitigan niya ang plastic bag na hawak niya. Noon niya naalalang dapat niyang ibigay iyon kay Clark. Tila robot na tinungo niya ang silid nito. Hindi siya nagtangkang kumatok. Sa halip ay iniwan niya ang plastic bag sa labas ng silid nito. Makikita naman iyon kapag lumabas si JD. Speaking of JD, hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman niya para dito. Lalo lamang sumakit ang kanyang dibdib. Dali-daling bumaba siya ng hagdan at umupo sa labi. Miss, okay ka lang? Tanong ng babae sa front desk. Tinangala niya ito at saka tinanguan. Nang tumunog ang cellphone niya ay agad siyang tumayo at nagmamadaling lumabas upang salubungin ang mami niya. Naghahabol siya ng hininga na makaupo siya sa passenger seat. Anong nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Masama ang tiyan ko, mami. May nakain yata akong hindi nagustuhan ng sikmura ko. Sagot niya sa pilit pinasiglang tinig. Ayaw niyang mag-alala ito. Pinigilan niyang umiyak hanggang sa marating niya ang bahay nila. Nang tumigil ang sasakyan ay nagmamadaling bumaba siya at tumakbo sa banyo. Di alintana ang pagtawag ng mami niya. Mabuti ngang isipin nitong masama ang kanyang tiyan kaysa malaman nito ang totoo. Pinigil ni Tony na mapaungol. Hindi siya makahinga. Bukod sa tila may pumipiga sa kanyang puso, barado na rin ang kanyang ilong sa kaiiyak. Alam niyang dapat siyang huminto, ngunit hindi niya alam kung paano patitigilin ang bisit na mga luhang dumadaloy mula sa kanyang mga mata o kung paano maiibsan ang sakit na tila lumulunod sa kanya. Sa banyo siya dumiretso pagpasok niya sa kanyang silid. Ipinatong niya sa lababo ang kanyang bag at saka siya pasalampak na umupo sa baldosa. Pilit siyang tumayo at naghubad upang makapag-shower. Isang paraan iyon upang mabawasan ang paninikip ng kanyang dibdib. Marahil ay 5 minuto na siyang nakasahod sa ilalim ng dutsa, hindi pa rin lumuluwag ang kanyang dibdib. Umalis siya sa pagkakasahod sa dutsa para abutin ang kanyang bag. Naroon ang gamot niya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang puting plastic bottle. Umiikot na ang kanyang paningin kaya hindi niya mabuksan-buksan ang bote. Sa wakas ay nabuksan din niya ang bote. Kumuha siya roon ng 2 tableta at nilunok iyon. Tumunog ang kanyang cellphone. Inabot niya iyon para sagutin. Tony, nasan ka? JD, unti-unting nalalabo na ang kanyang paningin. Narinig niya ang pagbagsak ng kung ano bago tuluyang nagdilim ang lahat. The telephone number you dialed. Napamura si JD at ngaling-aling iba to ang cellphone niya dahil sa pagkayamot. Inalala niya ang narinig niya sa background. He heard the sound of running water echo. Tony was an enclosed space. Banyo? Ayon kay Elf, umuwi si Tony sa bahay nito. Nagdial uli siya. Tatawagan niya si Mami Remedios. Mabilis na sinagot nito ang tawag niya. Mami Remedios, good afternoon po. Nandyan po ba si Tony? Oo, nasa banyo yata. Bakit hindi na lang siya ang tinawagan mo? Tanong nito.
Tinawagan ko po siya kanina pero hindi siya sumasagot. Nag-away ba kayo? Tanong nito. Hindi po. Bumalik sa isip niya ang plastic bag na iniwan ni Tony sa labas ng suit ni Clark. Ngaling-aling kutusan niya ang kanyang sarili. Kanina pa po ba kayo nakauwi? Sino po ang kasama niyo riyan? Kaming dalawa lang, lumabas ang mga kuya niya kasama ang mga bata. Anitong ang tinutukoy ay ang mga apo nito. Sandali lang iho at tatawagin ko si Tony. Kayo talaga mga bata kayo. Mabuti na lang at hindi matraffic. Malapit na siya sa bahay ni na Tony. Tony, Tony, narinig niya ang tawag ni Mami Remedyo sa anak nito. Narinig din niya ang pagkatok nito sa banyo. Tony, nandyan ka ba? Buksan mo nga ang pinto, may tawag ka. Nang hindi sumagot si Tony ay binilis niya ang pagpapatakbo ng kotse. Wala pang 3 minuto ay nasa tapat na siya ng gate ng bahay ng mga ito. Mami, nasa labas na po ako ng bahay niyo. Ilang sandali pa ay pinabuksan siya nito ng gate. Tumawag ka pa samantalang papunta ka pa naman pala dito. Nasa banyo pa yata si Tony. Bukas ang shower. Hindi siya sumasagot ng tinawag ko siya. Mukhang may tampo sa'yo ang anak ko. Mami, may susi po ba kayo ng banyo? Nagsalubok ang mga kilay nito. Oo naman, bakit? Kunin niyo po. Sinabi niya rito ang masamang kutob niya. Nagmamadaling kinuha nito ang susi samantalang siya ay dumiretso sa banyo upang katukin si Tony. Ngunit hindi pa rin sumasagot ito. Siya namang pagdating ni Mami Remedios. Ito na ang susi. Binuksan nila ang pinto. JD stared and forgot to breath. Nakahandusay sa sahig si Tony. Nakahubad at walang malay. Kung hindi sumigaw si Mami Remedios ay hindi niya mamamalayang tila siya itinulos sa kinatatayuan niya. When his mind started working, his body moved and his training took over. Unang kinapa niya ang pulso ni Tony sa leeg nito. It was weak but steady. He started breathing again. Hinablot niya ang tuwalyang nakasabit sa rack at itinapi iyon sa katawan nito. Siniguro niyang hindi ito nabalian bago ito binuhat patungo sa kwarto. Mami, damit po, dalhin natin siya sa ospital. Mabilis na binihisan nila si Tony. Binuhat niya ito at sinakay sa sasakyan niya. Pilit na itinutok niya sa pagmamaneho ang isip niya upang maitaboy ang tinig sa kanyang utak na paulit-ulit na nagsasabing kasalanan niya ang nangyari. He wanted to turn the CD player on and have the speakers blare angry heavy metal rock. But he knew that even the loudest and angriest rock music could not drown out that voice. The sight of Tony lying lifeless on the bathroom floor was forever seared in his mind. His hands gripped the steering wheel and for the first time in a long time he prayed. Nang magbulat ng mga mata si Tony, ang unang nakita niya ay ang puting kisame at ang nakasisilaw na liwanag ng fluorescent light. Masakit ang kanyang ulo. Iginala niya ang kanyang paningin. Nasa ospital siya. May nakakabit na IV tube sa kanyang braso. Tony? Napabaling siya sa direksyong pinagmula ng tinig ng kanyang ina. Nginitian niya ito para mabura ang pag-aalalang nakabalatay sa mukha nito. Hi ma'am. Niyakap siya nito ng mahigpit. Diyos kong bata ka. Ano ba ang nangyarit bigla kang hinimatay sa banyo? Muntik na rin akong atakihin sa puso ng madatngang ka naming walang malay. Tinapik-tapik niya ang likod nito at hindi na pinansin hindi siya makahinga ng maayos dahil sa bigat nito. Nang tumuwid ito, saka lamang niya na malayang ang lalaking nakatayo sa gilid ng kortinang nagsisilbing divider ng mga kama sa emergency room. Ramdam niya ang biglang pag-iinit ng buong katawan niya dahil sa titig na ipinupukol nito sa kanya. Hindi niya alam kung napunan ng kanyang ina ang kakaibang tinginan nila ni JD, ngunit nagpaalam itong tatawagin ang nurse at tumalikod na. Nang lumabas ito, saka lumapit si JD sa kamang hinihiga niya. His face was blank but the raw emotion in his eyes clutched at her heart like a fist. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito. Parang minaso ang ulo ko. Sagot niya. Tinakot mo ako. Sabi nito. Nahimigan niya sa tinig nito kung gaano kahirap para dito ang nangyari.
Sorry, umiling ito. Ako ang dapat magsabi sa'yo niyan. Napakarami kong dapat sabihin sa'yo. Naputol ang pag-uusap nila dahil sa pagbabalik ng kanyang ina. May kasama itong dalawang nurse. Ma'am, kukuha na namin kayo ng BP. Tuturukan din namin kayo ng tranquilizer para makapagpahinga kayo ng husto. Wika ng isang nurse. Tumango siya rito. Kapag kuwan ay tumingin siya kay JD. Magpahinga ka muna. Dito lang ako. Yumuko ito at hinagkan siya sa noo. She was overwhelmed with the pleasure that simple kiss gave her. She felt like that she could conquer the world with it. Kung ano man ang mga dapat nilang pag-usapan, mamaya na niya po problemahin iyon. Pagkatapos kunin ng mga vital signs niya at iba pa ay tinurukan na ng tranquilizer ang IV tube niya. JD met her eyes and smiled. See you later, Tony. She smiled back before she drifted into darkness. Hoy, Diego. Hindi ka ba babalik ng ospital? Tanong sa kanya ni Ice. Umupo ito sa tabi niya. Mag-iisang oras na siya sa rooftop. Nang masigurong stable na ang kalagayan ni Tony ay umuwi siya upang maligo at magpalit ng damit. Umalis siya nang dumating ang mga kapatid nito roon. Masikip na kasi sa silid para sa kanilang lahat. Mamaya na, tulog pa naman si Tony. Ha? Pustahan tayo, natatakot ka lang eh. Napatitig siya rito dahil iyon ang totoo. Tinaasan siya nito ng kilay. Bakit? Hindi ba? Napanguso siya. I hate you. Tumawa lamang ito at pinag-cruise ang mga braso sa dibdib nito. Ewan ko sa'yo, kapag hindi ka pa kumilos, magpapakasal si Tony at dadalhin siya ni Clark sa Pakistan. Sabihin mo na kasi sa kanya ang damdamin mo. Ibibigay ko ang Victoria's Secret panties na binili ko bilang pre-honeymoon present. Sa sinabi nito, agad na pumasok sa isip niya si Tony na naka-lace panties at wala ng ibang suot. Subalit nang maisip niyang isinuot nito iyon para kay Clark, ay biglang kumulo ang kanyang dugo. Tumayo siya at galit na hinarap si Ice. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Nakapagdesisyon na siya. Iba ang lalaking pinili niya. Dahil gusto niya? O dahil duwag ka? Nanghihinang napaupo uli siya sa bench. Wala siyang laban dito. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Hindi ko kayang ilagay siya sa sitwasyong palagi siyang mag-aalala sa akin. Hindi mo pa nga naitanong sa kanya kung ano ang gusto niya. Ang hirap sa'yo. Sarili mo lang ang iniisip mo. At sobra kang mag-isip. Kung minsan i-shoutdown mo nga yan. Dinot-dot nito ang kanyang ulo. Bigyan mo naman ng counting credit si Tony. Kung mahal ka niya, nasisiguro kung hindi ka niya pagbabawalang gawin ang gusto mo. Ice, may sakit sa puso si Tony. Narinig niya ang pinag-uusapan namin ni Clark kaya siya inatake. Kasalanan ko ang nangyari kahapon. Kung iisipin mo, kasalanan ko lahat ng ito. Mabuti nga at naagapan siya. Napabuntong hininga siya. Kapag may nangyaring masama sa kanya dahil sa akin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. JD, hindi lang naman ikaw ang nag-iisang tao sa mundo na isinusugal ang buhay sa trabaho. Isipin mo na lang ang mga bumbero at ang mga pulis, sundalo. Araw-araw na nasa panganib ang mga buhay nila. Sa palagay mo, dapat din ba silang pagwawalang magpakasal? Now that she put in that way, his argument seemed stupid. Somewhere in the vast recesses of his mind, he knew that. Yun nga lang, sa takot niyang mawala si Tony at sa takot niyang matali, hindi na siya nakapag-isip ng matino. About 160 ang IQ mo? Hindi ka na nahiya? Tinampal siya ni Ice sa balikat. Napatingin siya rito. He had loved her for half his life. But when it's time to let go, he did and he did not regret it. Ngunit kay Tony, hindi niya kayang mag-let go. Gusto niyang kumapit dito ng mahigpit dahil alam niyang kapag ito ang binitawan niya, hindi na siya magmamahal pa. Nang muling magmulat ang mga mata ni Tony,
Ang unang nakita niya ay si JD. Natutulog ito sa spare bed habang nakasandal sa dingding. Napangiti siya. Ang galing ng bantay ko. Tulog. Biglang gumising ito. Tumingin ito sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang magtama ang kanilang mga mata. Lumapit ito sa kamang kinahihigan niya. Kumusta ang pakiramdam mo? Gusto mo bang tumawag ako ng nurse? Gusto ko ng halik? Ngumiti ito ng pilyo. Hindi. Sarkistikong sagot niya. Bedpan, nawiwiwi ako. Tawang-tawang nagtungo ito sa banyo. Nang magbalik ito ay may dala itong bedpan. Inalalayan siya nitong mailagay ang bedpan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang pisilin nito ang balakang niya nang hindi niya kaagad iniangat iyon. Nanunukso ang ngiting nakapaskil sa mga labi nito. Napasinghap siya nang hagurin nito ang tagiliran niya bago siya tuluyang binitawan. He grinned that sexy grin that made her knees wake. Hindi ako pwedeng maging doktor mo. Matatanggalan ako ng lisensya. Manyakis ka kasi. Sikmat niya sa kabila ng pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Bumangis-ngis ito. Sa'yo lang ako manyakis. Natawa siya at ganon din ito. Natapos siya sa pag-ihi. Dinala nito ang bedpan sa banyo. Ang sabi mo, mag-uusap tayo pagkagising ko. Gising na ako. Sabi niya na magbalik ito sa silid. Okay, but first, itinukod dito ang mga kamay nito sa magkabilang bahagi ng kanyang ulo at saka yumuko ito. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya ang balak nito ngunit hindi siya umiwas. Sa halip ay pumikit siya at hinintay na lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. His hand closed around her nape to tilt her head back so he could kiss her deeper and slip his tongue in her mouth. Napaungol siya at napakapit sa batok nito. Umupo ito sa hospital bed upang mas maging komportable habang isang kamay nito ay nanunuksong hinahagod ang tagiliran niya. He kept the kiss low, not demanding anything more, but her body reached as it always did. She melted in his arms. With a low groan, he ended the kiss and leaned his forehead against hers. I miss you. Pinigilan ko ang sarili ko na makipagkita sa'yo. Pero hindi ko kaya. Gusto ko siyang patayin dahil kinuha ka niya sa akin. Hindi ka agad siya nakapagsalita. Bumilis ang tibok ng kanyang puso lalo na at nag-angat ito ng mukha upang magtama ang kanilang mga mata. Bumuka ang mga labi nito, tanda na may sasabihin ito nang biglang pumailan lang ang nakakatawang Japanese ringing tone ng cellphone nito. Crap! Naiinis na sambit nito. 1 minute, wika ni JD kay Tony. Kapag kuwan ay dinukot niya mula sa bulsa ng kanyang pantalon ang kanyang cellphone. Napakunot noo siya nang makita ang pangalang nakarehistro sa LCD. I was about to say something totally mushy and humiliate myself. You ruined the moment. Wika niya kay Ice. Humagikgik si Ice. Hindi pa kayo nakapag-usap? Tanong nito. Excited? Sarkastikong tanong niya. Bakit ka ba tumawag? I have a good news and bad news. At kailangan mong sabihin ngayon? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Tigilan mo ako, Juan Diego. Wika ni Ice. Makikinig ka ba o hindi? Anong gusto mong mauna? Bad news muna. Dinukot ang anak ni Akira. Shit! Bakit ngayon pa? Ano ang good? May heart donor na si Tony. Match pero hindi pa nalalagutan ng hininga ang donor. Pero malapit na. Nakikinikinit ako na. You're a heartless freak. Sabi niyang natatawa rin. But that is great news. Nag-thumbs up sign siya kay Tony. Bago ka mag-rejoice, medyo may sabit. Wika ni Ice. Bakit? Nag-aagaw buhay pa ang pasyente. Ano bang nangyari? Aksidente? Tanong niya. Usually hindi nila nalalaman na may available donor until after the time of death. Binaril. Sagot nito.
Bigla ay nabuo ang puzzle sa utak niya. Asawa ni Akira? Oo. Mahinang tugon nito. Tumayo siya at naglakad para lumayo sa kama. Nang malaman ni Akira ang tungkol sa paghahanap niya ng heart donor para kay Tony, pumirma ito pati ang asawa nitong maging organ donors. Sa ilang libong mga taong nasa listahan, isa si Hinamori sa nagmatch kay Tony. Si Akira mismo ang tumawag dito sa HQ. Ayaw man daw niyang mamatay si Hinamori. Realistic daw siya. Kung hindi niya kayang sagipin ang kanyang asawa, gusto niyang masigurong maililigtas ang kanyang anak. Paliwanag ni Ice. Ang gusto niya tayo ang lumakad in exchange for? Napatiimbagang siya. Pupunta ako dyan na tayo mag-usap. Okay, sabi nito. Anong sasabihin mo kay Tony? Wala. Pinigilan niya ang sarili niyang lingunin ng dalaga. Anong wala? Dapat sabihin mo sa kanya ang totoo upang maintindihan niya o sabihin mo na lang na mahal mo siya. Basta ako ang bahala. Sure, ikaw rin naman ang kawawa. Tinapos niya ang tawag. Huminga muna siya ng malalim bago niya hinarap si Tony. He plastered a smile on his face. Okay, so where were we? You were about to say something, Masha, and humiliate yourself. Ulit nito sa sinabi niya kanina. I'm in deep shit. Umupo ulit siya sa gilid ng kama nito. Tungkol doon, sasabihin ko lang naman sana sa'yo na sorry sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko na kasi matiis na maghihintay ka sa wala kaya gumawa na ako ng paraan para magkita kayo ni Clark. Naiintindihan ko yun. Hindi ko rin masisisi si Clark kung pumayag siya dahil alam ko kung gaano kakawalang hiya kapag may gusto kang gawin. Hinawakan ito ang kamay niya at tinitigan siya ng mataman. Nasagasaan nga lang ang pride ko dahil hindi naman pala niya talaga ako gustong pakasalan. You're such a dickhead, JD. Tony, hindi ka inalok ni Clark ng kasal dahil doon? Ginawa niya iyon dahil tuluyang nahulog ang loob niya sa'yo nang magkita kayo. Nang makita kanyang hindi naniniwala, ito ay nagpaliwanag pa siya. Kahit ayoko siyang ipagtanggol, mas mabuti ng patas ang laban. Hindi ko inaasahang mag-aalok kaagad siya ng kasal sa'yo. Ang objective ko lang ay magkakilala kayo ng personal at maging masaya ka. Pero nung inalokan niya ng kasal, saka ko na lamang seryoso siya. At mahal kita. Ayokong magpakasal ka sa kanya. Magpapakasal ka ba sa kanya? Pigil ang hiningang tanong niya. Umiling ito. Bago ka pa dumating nasabi ko na kay Clark na hindi ko kayang magpakasal sa kanya. Napabuga siya ng hangin. God, thank you. Bakit? Dahil mahal kita. Wika nito saka nahihiyang tinakpan ng una ng mukha nito. He could not help himself. He grinned and grabbed the pillow. Baka hindi ka makahinga niyan. Tumaas ang isang kilay nito. Bakit nakangisi ka? Dahil hindi ka magpapakasal kay Clark. At dahil mahal mo ako. Hinawakan niya ang mga kamay nito at hinagkan ang mga iyon. I have something to tell you too. Ano yun? I want you to know that I love you too. Nanlaki ang mga mata nito kasabay ng pagtutok nito sa dibdib. Aatekehin yata uli ako. Nataranta siya. Tatawag ako ng doktor. Hoy, sandali. Anito sa bagay pigil sa braso niya nang akmang tatayo siya. Okay lang ako. Sigurado ka? Oo. She sounded breathless but she looked overwhelmed and happy. Sabihin mo nga uli. Ang alin? Hinablot nito ang unan at umakmang babatuhin siya niyon. Sige na nga. Kunwari ay napipilitang sabi niya. I love you. Mahal kita. Tama na. Nahihilo na ako. Tumatawang awat nito sa kanya. Humiga ka nga. Ibinalik niya ang unan sa kama at inayos niya ang pagkakahiga nito. Kapag kuwan ay hinalikan niya ito. Kung hindi lamang dahil sa kailangan pa niyang gawin, nasa alapaap na sana siya ng mga sandaling iyon. Daig pa niya ang nagdroga sa sobrang pagkahay. Tony, ayoko sanang umalis, kaso kailangan. Kaya pagdating ng mami mo, uuwi ako. May trabaho kami ni Ice. Kapapanganak lang niya nung 1 buwan . He
He smiled. Alam mo naman ang isang yun, kaya nga dapat ko siyang kumbinsihing huwag nang sumama. Makikinig ba naman yun? Hindi. Tumawa ito. Okay, ingat ka, kayo pala ni Ice. Hindi niya kayang sabihin dito ang totoo, na delikado ang lakad nila ni Ice, na maaari siyang mamatay. Sa halip ay ngumiti siya at umupo uli sa gilid ng kama nito. Siyempre, lalo na ngayon, uuwi agad ako. Dapat lang. Itinukod niya ang mga kamay niya sa magkabilang bahagi ng ulo nito at saka pinaulanan ng halik ang buong mukha nito. Mine, mine, mine. Ikinawit nito ang kamay nito sa kanyang batok at siniilis siya ng halik na nagpalipad ng katinoan niya at nagpasentro ng lahat ng dugo niya sa isang bahagi ng kanyang katawan. Mine, sabi nito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Ipinilig ni JD ang kanyang ulo nang may maramdaman siyang kakaiba. Hindi masyadong madilim sa outdoor parking lot ng ospital kahit alas 11 na ng gabi. Ngunit malayo ang ilaw sa pinagparadahan niya ng sasakyan. Alam niyang hindi na pwedeng magpapasok ng bisita sa ospital mula alas 9 ng gabi, maliban na lamang kung ang taong iyon ang nakatalagang maging bantay ng pasyente. But someone was closing in on him. Halos hindi niya marinig ang mga yabag nito sa semento, ngunit para sa kanyang nasanay ng maging alerto sa kahit kaunting kaluskos, alam niyang may sumusunod sa kanya. Hindi siya lumingon. Binagalan din niya ang paglalakad upang abutan siya nito at para din hindi ito magduda na alam niyang may sumusunod sa kanya. Dumiretso siya sa driver's side ng RAV4. Naramdaman niya mula sa likuran niya ang paglapit ng isang tao. Alam niyang may dala itong punyal dahil kumislap iyon ng tamaan iyon ng liwanag. Napangiti siya at hinayaang lumapit ito. Dinakma niya ang galang-galangan nito sa kahinila at pinilipit ang braso nito. Napahiyaw ito sa sakit kasabay ng paghampas ng katawan nito sa sasakyan. Mabilis na kinuha niya rito ang punyal at itinutok iyon dito. One wrong move and I'll either catch your neck or break your wrist, banta niya. Mr. Altamirano, I'm not looking for a fight. I just want to talk. Right. Sarkastikong wika niya at lalong idinikit ang punyal sa lieg nito. Hindi ito ang lalaking hinabol niya ng nagdaang gabi, kaya interesado siyang malaman kung sino ito. Akishi Ida, Asuka-san said you were tricky. I have to be cautious. Mabilis na paliwanag nito. Who is Asuka? Tanong niya. Our leader. We like to ask for your help. Why should I help him? Sinalubong nito ang mga mata niya. He knows where Akira-san is hidden. Kahit nagulat, pinananatili niyang blanko ang kanyang mukha. Binitawan niya ito ngunit nanatiling hawak niya ang punyal. Kaya niyang asintahin ito kapag tinangka nitong tumakbo. Kung alam nila lang kung saan nagtatago ang bata, bakit hindi nila tinulungan ito? Pinahid muna nito ang dugong nanulay sa leeg nito. Dulot iyon ang pagkakatusok nito ng dulo ng punyal. Hindi kami makalapit sa pinagdalhan niya sa bata. Maraming nagbabantay sa lugar na iyon. Pero kung aalis si Jin bukas upang magkita kayo, baka sakaling matulungan namin ang bata. Bakit gusto niyong tulungan ang bata? Tanong uli niya. Mukha namang hindi ito altruistic na tao. Dahil ang kanyang ama ang tunay na tagapagmana ng mga Tanaka. Kapag may nangyaring masama kay Akira, ang kanyang anak ang kasunod na magmamana niyon. Tama pala ang hinala niya. Si Akira nga ang apo ni Shiba Kanto. Katatapos lamang makausap ni JD si Akira. Ibinalita nito sa kanya na binawian na ng buhay ang asawa nito. Tinanong siya nito kung tutulungan niya itong mabawi ang anak nito. There was no other option but to say yes. Hindi lamang kinabukasan ng anak nito ang nasa kamay niya kundi ang kinabukasan ni Tony. It never pays to be a hero. He told himself wryly. Siya lamang ang naghanap ng sakit ng ulo. Wala siyang ibang sisisihin. Pagkatapos niyang makausap si Ida, ay hinayaan niya itong mag-report sa amo nito. Wala siyang ipinangako ngunit sa isip at puso niya. Alam niyang hindi niya kayang talikuran si Akira, gayong nangangailangan ito ng tulong. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang tapikin siya ni Ice sa balikat. Kapag kuha na umupo ito sa tabi niya. Are you okay? No, sagot niya kahit napapaligiran sila ng magagandang bulaklak. Nasa hardin sila sa rooftop.
Huwag kang mag-alala. Routine na ang heart transplants ngayon. I want to be there. Alam ko pero nangako ka. Paalala niya rito. Right. He made a deal and he would follow through. Bumuntong hininga siya. Sabihin mo nga uli sa akin kung bakit natin pinili ang ganitong buhay? Tumawa ito. Dahil idol natin sina Batman at Robin. Natawa na rin siya. Shit, we're both shitheads. That too. Nakangising sabi nito. They had been doing this for too long. Hindi na niya kailangang ipaalala rito na tuwing sumusugod sila sa teritoryo ng kalaban ay maaaring hindi sila makalabas ng buhay. Sasama ka ba talaga? Worried? When he went to war, he would rather have eyes cover his back than anyone else. Ngunit iba na ang kaso ngayon, may pamilya na ito. If something goes wrong, his voice trailed off. Iba will take care of the kids, dugtong nito. Alam niya iyon bago niya ako pinakasalan. It's for a good cause. Para naman maoperahan na si Love for your life. Besides, mas gusto kong mamatay na ginagawa ang gusto ko. And I rather have you covering my back than anyone else. Right back at you, my friend. He smiled. Now, enough of the mash. May bago akong lead. Tawagan mo si Suki. Aniyang ang tinutukoy ay ang kaibigan nilang pulis sa Tokyo. Ikumpirma mo sa kanya kung ano ang totoo. Huwag kang mag-alala, maya-maya lang ay may status na at report na tayo. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.